Yo, Uncle, what's up? Ganda rin Taga. tayo. Ano? Alright, alright. Ah. So guys, nandito tayo ulit. Nagbabalik tayo, no? Teka. Bigyan tayo ng ito. Gawa tayo ng lambat dito. Ito si bro. Bro, Sino anong kaya? religion mo, bro? Hindi ko makita. Si bro. Bro, anong religion mo, bro? Bro, anong religion mo, bro? Ito. Kita ko na. Si bro. Kasi Hello. Uncle, mabenta yan eh. Si bro, andyan oh. Bro, Uncle. Uncle bro. Kasi Uncle, mabenta yan anong yan eh. Oo nga. Hello po. Minsan, bro, anong church mo, brother? Roman Catholic Ano po kasi? akong religion. Ayun, no? Kasi ano kami, nag-o-offer kami ng Bible study dito online. By the way, yun nga, minsan, Pwede makitambay. oo naman bro, siyempre, Catholic kami dito bro. Gusto nga namin bro na makinig kayo sa amin para yung knowledge namin na kahit pa paano, pang layman, may ipasa namin. Kasi ang Catholic Church talaga, ini-encourage talaga ang mga miyembro na mag-aral ng doktrina. Yun nga lang, hindi lang talaga yung tipong aatangan ka ng ganun. Kasi malalim yung doktrina at saka alam ng Catholic Church na siyempre yung mga members busy rin. Busy rin sa mga kanya-kanyang pagtatrabaho. Pero yun nga, ini-encourage tayo ng simbahan na pag-aralan natin yung faith natin. No? Ito mo yan sa kahit yung basic lang, kunyari, na bawal tayong maniwala sa mga superstitious belief. Yan, basic. Di ba? Kasi, ano yan eh. Game. Sino kalaban? Wala pa, Uncle. Eh, no? Si Uncle Magic, mainit. Mainit ngayon sa Uncle Magic natin na. Parang hindi maganda ang gising ni Uncle Magic natin ah. Nakasuot agad ng gloves eh. Asan na? Wala pa ba? Ayun. Papakyat Kagaya pala tayo, ng Uncle. hindi tayo, sa Pilipino mostly, no? Hindi tayo dapat kumukonsulta o naniniwala sa mga manghuhula, ng mga manggagancho, yan. No? Yan lang, yan. Kasi dapat ang ipaniwalaan natin kasi meron naman tayong paniniwala. Bakit ba natin yan kinukuha yung mga ganyang paniniwala? Kung maniniwala kayo sa masama, mas maniwala kayo sa mabuti. Yun lang sa akin. Ano ba sa mabuti? Sabi nila kasi walang mawawala. May nawawala. Yung pananampalataya mo nawawala kasi spiritual yan eh. Napapalitan ng ibang pananampalataya kasi hindi naman yan yung pananampalatayang binigay sa atin ng Diyos. No? Tama. Yung sa mga... Ako nga, inaral ko pati yung atardar eh. Okay, si Brother Magic. May background yan. Ano yung atardar, Uncle? Hindi, atardar, Atardar, Uncle, yung- ano yan, mga kagaya nung may aroma, atardar. Yung mga... Mga magic din, mga bautismo. anting-anting. Oo. Mga anting. Alright. Mga medalyon. Yan. Oh. Ang hirap lumabas diyan. Pero Nung tingnan time nyo. mo ito dito may kudkuran kami ng nyog. Ngayon, pag ako yung tumatao, sabi sa akin nung ko, pag may nakita ang isang mata, huwag mong biyakin, sa'yo na yun kasi pampaswerte yun. Sabi ko, hindi, biyakin lahat yan. Bira yan. Wala, hindi magiging pera yan. Paano? Puro lahat yan, puro isang mata. Di wala ka nang kinita.
Di ba? Kabisado ko hanggang ngayon yung usal na ginamit sa akin, yung binaon sa akin sa balat ko, pati yung Nako. paggamit ko ng Let's say, ng hindi. Actually, may katotohanan yun. But that coming from the good Yes. spirit. May katotohanan niya Kasi, kaso, hindi siya from the good spirit. hindi siya sa side natin eh. Oo. From Sipin the mo, bad side. nagulat pa ako, mabot ako sa punto ng, alam mo yung dumi ng barang, gamot na, ano yun, panlaban sa barang. Ako po, Mabot dumi ako ng sa- barang. Oo. Akala ko, Uncle Balang ba? Magic, Balang yata eh. Balang. Uncle Barang. Magic, akala ko hanggang sa umabot ka sa 3 chicks na ang kasama mo, Uncle. Ay, di ba? Dumami. Grabe yun. Ang tindi ng ano, ha? Sana ako din. By the way, no? Ayun nga, no? Actually, Dumi ng meron barang. doon yung meron doon yung ginagamit ko, hindi ko makakalimutan. Kasi lahat ng usal na tinatawag nila, inaabo yun, inaabo. Tapos kakainin mo para hindi mo makakalimutan. Isipin mo, kabisado ko pa yan. Ilan taon na. Nako. Isang dekada na yan. Pero at least ngayon, Uncle, di ba, alam mo na na Oo. Oo. Kasi isipin mo, umabot yung punto na yung ostya na, yung Eucharist, na nakawin mo sa sa Diyos. Yung sinasabi ko. Oh. Ayun hindi ko talaga gagawin 'yon. Eh Diyos na 'yun eh. ginagawa nila yun, no? Oo. Ang gumagawa nun, Nire-ritual nila 'yan, alam ko 'yan. Kaya nga kung mapansin mo, Uncle Magic, doon sa Levitico 17, yung ginagamit ng mga INC na hindi kinakain yung dugo kasi nga daw, bawal daw. Yan pa Hindi isa. yun ay kailangan mo talagang ialay kasi ang mga priest, no, nagbigay ng guidelines doon na kailangan lahat yun ialay kasi nga anong gagawin upang hindi nila gamitin sa ritual, Eto eto. diba? Sa talatang yung 7. yung mga inaalay na tupa sa Bible, yung mga unblemished, 'di ba? Yung walang mancha. Yun, Oh. pang-alay ng kasalanan yan eh. Oo. Yung ginagamit noon ng kadiliman, yung purong itim naman, yung sa manok, ginagamit ng babaylan yon. Oo. Pang-alay naman din. Eh, di, Uncle, bakit yung mga witchcraft ginagamit nila sa katawan ng mga albino? Oh, mga yun, tao. meron din yun. Oo. 'Di ba? Sa Africa yan eh. Pag albino ka, kawawa ka. Yung mga albino doon, putol-putol yung mga kamay eh. Paa. Pagpuputol-putulin nila yun. Oo, kasi ginagamit nila sa witchcraft nila, mga anting nila. Sa ritual nila. Pansin mo, kung saan yung maraming mahirap, nandiyan nagpupugad yan eh. Isang lugar na mahirap. Kagaya na sa Pinas, mahirap. Kaya sa Thailand, uso din yan sa mga province ng Thailand. Mm. Yun yung mga mangkukulam doon, mga mambabarang doon. Ganun naman yun. No, yun yung kaibahan sa mga mahihirap. Malapitin sila ng ganyan, no? Ginamit ko yung takot ko para lumayo dyan. Kasi yung iba, may enchantment yan eh. Mientras natatakot, imbis na pumapanig sila sa Diyos, pumapanig sila dun sa sa maling, gano'n na nangyayari. Isipin mo. Mangbababaero po, sabi ni Kus Elo. Nga, no? Pwede na lang, Uncle, okay ka na, nakaalis ka na dyan, okay ka na, no? Oo naman. Isipin mo yun. Tapos kada tuwing mahal na araw, di ba siyempre may Tuwing paniniwala Sabado, Black Saturday, di ba? Hindi, pagkabuhay. Ang Pagkabuhay ba? ang pagsubok ng agimat, simula Biyernes Santo hanggang, hindi pala hanggang Sabado ba, hanggang Black Saturday. Simula alas 3 ng hapon, susubukan lahat ng anting. No, kasi patay yung Diyos eh. Doon mag-uumpisa yan hanggang Black Saturday. Tapos sa pagkabuhay, babasbasan niya ng Supremo. Naku, may Alam ko Supremo yan. pa. Oo, may Supremo pa sila niyan. Alam Parang ko yan. parik-parik nila yan, no? Oo. Parang gano'n nila, mataas sa kanila. Tapos, ano ko yan sa pag sumusubok yan, actually may basbas din sa mga ibang yan hindi ko nasasabihin, no? Kasi may kita mo kahit gun ban, nakakapagsubok sila niyan ng mga anting.
Grabe. Kaso, Takot naman yan. so may basbas talaga yan. Sabi ni Kristo, di ba, wag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Tama, ayun. Oo, letra por letra yun. Oo, May gusto no ng Diablo eh. Gusto niya subukin ng Diyos sa mga ganun, di ba? oo. Malun ka dyan, ganto-ganto ka dyan. Ganun yun eh, no? Tapos babasagin yung gamit. Gamit kasi yan eh. Ano, yung mga kalasag na yan. Magbabasagan kayo, ganun. May kita mo talaga sa 100 o sa isinasalang yan eh. 100 hanggang 500 na gamit, may lulusot talaga dyan. May pinakamagaling yan. Nalalabas. Oo. Kailan saksi na ako niyan. Grabe, yung tinatawag ng taga-iwas. Kabisado ko yan eh. May Tagaboso, di ba? Mga ganyan yan eh. Busero. Mga ganyan. Actually, may ginagamit pa yan yung sa sabong. Malalaman niya sa manok kung panalo o talo. Kawi ka na itin, akyat ka bro. At mag-Bible study tayo dito. Habang may buhay, may pag-asa pa kayo. No, mapawas to. Ay bro, anong church mo bro? Ah? Iglesia ka. Paanong Kristiyano po? Ngayon, natiwalag ka na. Hindi po, ano po, nagsusuri po ng Islam. Oh, Bakit Dati ka nga Islam yun. naman ang naisip mo? nag-abroad Pangit ka po ba? ba doon? Parang, Pangit po ba doon? Pangit. Kung kami tatanungin, Saan po? pangit na. Sa Islam. Saan po? Sa Muslim. Anong tinatanong mo, Islam? Opo. Saka ako Tanong mo to sa kanila. Pangit, sasabihin ko. Oh, yun lang. Oo, syempre, kahit ako, pangit talaga dun. Sabihin ko Ano po sa'yo. ba magandang pinakapangit religion para talaga sa yun. inyo? Catholic. Catholic. Yung perfect Catholic talaga. Perfect yan. Ano po bang maganda sa Katoliko? Ang maganda sa Katoliko, ang nagtatag si Kristo ngayon sa Jeremiah 17, talatang 5 hanggang 7, ang letra por letra, ito talaga ang maganda. No? Kasi pag sa Catholic Church ka, ang pag-asa mo nasa Panginoon eh. Basahin ko ang letra por letra para sa iyo, bro. Basahin natin Sige ang po, salita ng Diyos. para ano ko din po. Babasahin po natin ang salita po ng Diyos, no? Para po sa kapakanan ng katotohanan ng maihatid natin sa tao. Jeremiah 17 talatang 5. Sabi dito, sinabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mga tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa tao. Sa lakas ng mga tao, may hangganan ang buhay. So yung tiwala niya, sinang-alang lang sa tao, tumalikod siya kay Yahweh at ang kanyang pag-asa ay iniasa sa tao. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Sa talatang 7, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat nananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umuulan ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Wala kaming alalahanin kasi hindi kami tumalikod kay Yahweh at ang pananampalataya namin ay nakaasa kay Yahweh. Di ba? At tandaan natin, ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ay ang nagtatag ay si Kristo, Daniel 2:44, na Diyos. Kaya nga hindi pwede ang aral ng Iglesia ni Kristo na tao lang si Kristo. Lalabas niyan yung Bible mismo yung ironic kasi sabi ng Biblia, no? Mapalad ang nagtitiwala sa Diyos at susumpain ang nagtitiwala sa tao. Tapos ang pananampalataya ng iyong kaligtasan nakasalig lang sa tao lang. Ang Ay, sabi sa sa John ano po, 3:16, letra por letra,
sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ay Ibig ang mo sabihin na pananampalatayaan labas. natin kay Kristo, dapat tayong pumasok sa kanyang kawan. Dito sa letra por letra, basahin natin dito. Ang turo ni Kristo. Jesus Christ po ba? Ano po siya? Diyos po talaga siya. Tunay na Diyos po talaga. na nagkatawan tao, ang likas na nature niya po, talaga Diyos. Ilan taong ka na? Pwede ba ako magtanong? Yan, Ilan taong gising ka ka pa na? pala, Uncle. Pasok, Ay, sino Uncle. po? Sino po ang tatanong? Ako Ikaw, po, ilan taong ka na po? 27 na po ako. 27, ano na to, Uncle? Matured na to, Uncle. Kumakain na to ng mga Oo, matitigas sa doktrina, no? Ako po. 27 bro. Bro, sa 27 years old bro, ilan taong ka nagsimula ka mag-aral ng Biblia? Po? Ilan taong ka na nag-aral ka ng Uncle Boy, magandang gabi. Magandang gabi, Uncle. Nagro-roleplay yan, iglot yan. Nakadebate yan nung poll kagabi. Ha? Tutol siya, Diyos si Kristo. Yaman, hindi, nagsusuri daw siya sa Muslim, kaya ganun pa rin, tao pa rin si Kristo. Ano Uncle, sa live kagabi ni Fran, nakadebate din niya si Smoke and Go. Yan yung kinukwento niya kanina, nagpapatulong sa ama't ina niyang INC. Kasi ang topic nila kagabi, Apostolic Succession. Si Smoke and Go. Ang So, topic naman nila ni Paul kagabi is Christology. Ano pinagsasabi mo po? Brother Ani. Oh, Ay, INC yan. hindi, Uncle. Hindi, umamin naman siya kanina. Natatandaan ko na tong, INC yan. hindi bro, natatandaan ko Dati na siyang INC. natatandaan ko na tong, Hindi siya dating Natandaan ko na INC, pero INC siya. hindi to INC, hindi to dating INC to bro, ito yung nagpapanggap na kunwari nagtatanong si Raulo to eh. Pero yan mo, Uncle, kalimutan na lang muna natin yun. Malay mo Hindi, naman, Uncle. nagbago na siya. Uncle, Nagsusuri Hindi, po hindi to ako nagbago, kasi Uncle. po, hindi ka nagsusuri, Hindi nagsusuri bro. yan, Uncle. Hindi ka nagsusuri, Husgahan niyo po ako natatandaan eh. kita dahil Hindi ako natatandaan ko rin, oo, Uncle, yung talaga Ani. kita pag nandito. Bro, pag nandito ka, papatukan pa kita eh. Hindi lang ito husgahan. Natatandaan ko rin yung An, bro. Binibigyan ko lang siya ng chance. Ikaw yung parang nagmura ba yun? Nagmura ba yun, An? Or Sa akin matandaan naman. niyo? Hindi, hindi Ay, siya. hindi Nas, po sa kasi akin naman noon. ganito. Ganito naman, Hindi siya- ganito naman sa akin lang, Bro, Galnas. ano yan? INC man. Nagtitrip yan. Oo nga. Nagtitrip yan. Pero tignan mo, tumatalikod pala siya kay Felix Manalo. Sinong kahiya-hiya nun? Di ba? nagsusuri nga po ako. O, pero tumalikod kay Nagsusuri Felix ka? Manalo, di ba? O. Hindi ka na Nagsusuri ka ha. Puri ka kahapon, kagabi eh, kitang-kita dun sa live kagabi. Ha? Tatanong ka dun sa nanay at tatay Kaya mo. kasi sinungaling to bro eh. Ay, walang po ba? Sinungaling to bro. Bro, ganito na lang, bro. Para magkasundo tayo. Ganito na lang, bro. Aminin mo na lang yung kasalanan mo. Tapos, tuloy tayo, bro. Tingnan Sige natin. po. Yeah, oo. Sige po. Kasi Ano, kami sige mga po. Katolik, bro, Hindi, Uncle, alam we mo believe the forgiveness Yung of the tono, sins. yung tono ng Uncle, yung tono ng boses ngayon. Sige po, yung parang nagpapa-anime bro. Nananaranta Uncle. Anime. Anime. Hindi. Brother Ann, katatandaan din kita, bro. Kasi ang natandaan ko doon, yung babaeng pangalan, pero lalaki pala. Ayun ang tandaan ko. Nag-baby Oo, pa ako nung nag-baby pa umakyat nga siya yan. Walang doon. By the way, Oo, naalala ko na. natandaan niya na, Ann. Yung Ann. Andiyan ka na, Magic. Ando ka nun. wala. By the way, bro. Ayan o, para ma-confirm nyo, Uncle, ayan si Smoke and Go. Ayan o, kadebate niya yung kagabi. Bakyatin niyo po. Apostolic para- Succession. Topic Hindi, nila okay kagabi. na. Ganito na lang, An. Aminin mo Ganito na na lang, An. Oo nga po, inaamin ko na po. Aminin mo na lang. Oh, inamin na. Kaso ayaw po pagbigyan nila na eh. Uncle, Uncle. hindi talaga nagsusuri yan Uncle. Hindi nagsusuri yan. Maniwala kayo sa akin na sa laway. Ay. Bakit nagsusuri? Ang tanong ko, bakit ka nagsusuri? Tapos nagtatanong ka nagpapatulong ka sa magulang mo. Anong labas Ito mo? nga, ito seryosohan tayo. Ano ba talaga yung church mo, bro? Na tayo maglaro. Kasi hindi ka naaalis. Pag once na masimulan mo na yung ganitong gawain, bro, na curiosity sa religion, Hindi po, tuloy-tuloy kasi mo. ito po talaga yung pakay ko po dito. Hindi na ako curious Gusto yan ko bro. pong, ay, dali Hindi na lang ako po bro. curious yan. Mm. Ito po yung pakay, dali lang bro. Sandali.
Sandali. Ito, yung sandali. pakay ko po kasi dito, gusto po malaman yung aral nyo Yung pakay, talaga. wala kang pakay dito. Dahil nung nakaraan, linak kita, nag-up ka, ibang account naman yung ginagamit Gusto nyo. ko nga Dahil pong gusto nyo malaman manggulo yung talaga aral. dito. Wala kang gustong malaman. Gusto mo lang mag-trip, walang yaka. Kilala kita. Natandaan ka rin, Uncle eh. Yan, totoo yun. Ano yan? Noong time Kasi na yan eh. binak natin Makakalangkot beses yan eh. kasi nag-roleplay yan. Tapos nung nag-roleplay siya, binaba ko. May umakyat. Sila pa rin. Siya Ibang pa rin account yun. naman. Kumbira, Ano tiyaga naman? niya naman. Oo. Believe naman ako tiyaga. Tapos No? umakyat na naman siya na naman. Ibang account na naman. Yung tiyaga. Ang tibay naman Ano yan, Uncle? Puro ano yun, puro nag-roleplay ng mga INC yan, Uncle. Talaga mga INC na. Ito, warning guys, no? Huwag niyong paglaruan yung Biblia. Yung ganitong gawain, hindi to laro. Kayo, mas ako nag-warning na. Hindi to laro guys, ha? Kahit kayo hindi Catholic, ang concern pa rin ako sa inyo, no? By the way, pakita tayo ng Protestant. By the way, bro, Kaya ano eh. ikaw Kasi- muna dyan, bro. May bibilin lang ako, ha? Kasi ayoko talaga na ganyan. Ang pinag-uusapan natin dito kung paano maliligtas yung kaluluwa. Tapos may mga ganyan, di ba? Hindi tayo nagpagbiroan dito, hindi to biro, ha? Kaya nga, ano to eh, yung Biblia kasi. Mga bobo yung mga puki lang ninyo. Huwag nyo nagpakyat dito, bro. Putang ina. Huwag nyo pakyatin yan. Nagpakit akin. Magandang gabi po. Si ano yun eh, yun yung parang yung lagi napapagalitan ng magulang yata yun. Bata pa yun eh. Uncle, hindi ba tayo? Magandang gabi po. Ay, good evening. Si Basurero. yan din si Boy. Si Boy Basurero. Yan din kanina yung parang lasing na hindi mo maintindihan eh. Oh. By the way, Brother Basurero, anong church mo, bro? Guys, sa mga labas mo na yung boses. sa mga roleplay, hindi po kami babysitter po, no? Marami diyang platform yung mga may mga chicks pa, puntahan nyo na lang yun. Madodoble lang yung kasalanan nyo dito kasi pag sinabing holy, separate from ordinary at hindi dapat pwedeng gadaanin sa mga ganyang mga tripping, no? Tama. Tripping yan eh. Ang trip kayo, no? Hindi naman siya ikakabuti nyo, wala kayong mapapala. Nai-entertain yung sarili nyo kasi mababaw yung kaligayahan nyo. Pwede po Hindi naman kayo magkakapera. Anong church mo, Boy Basurero, bro? Para makapagtanong ka na. independent po. Independent? Naniniwala ka ba sa Trinity? Opo. Ganito. Meron akong i-offer sa inyo. Baka gusto nyo sa amin nga makipagtalakayan, no? Doktrinal na tayo. Ano ba yung gusto nyong paksa? Tapos ayoko ng sapawan, guys. Napapagod na ako makipagsapawan. Nakakapagod. Yung pagka nahirapan na kayo, sasapaw kayo ng sasapaw. So, gusto nyo bang makipag-participate? Ano lang? Asa si Uncle Nash? One-on-one lang. 5 minutes. Pero may cross-examination, 3. Or ay, 5 cross-examination, 5 tanong pala sa isang cross-examination. Tag 5 minutes. O, di ba ganyan gusto nyo? 5 minutes. Ayaw nyo ng formal na, 10 minutes. So, anong topic, guys? Gusto ko yung basic na topic lang kasi maiksi lang eh. Ano yung pag-usapan naman tayong doktrinal? Si Uncle. So, sino bang gusto niya, bro? Kayong dalawa ni Cesar. Gusto niya participate? Ano tayo? Discussion, sharing ng thought. Pero, 5 minutes, tapos yung cross-examination, 5 tanong lang. Tig-3 set lang. Pero yung final set na last na mag-explain, kung sino yung nauna, siya yung mauhuli. Ganun lang. Ano lang siya, share lang ng thought. Di ba ganyan gusto nyo? 5 minutes. Magpapahaya kayo ng 5 minutes. Ngayon, sige, 5 minutes. Oo, pero may cross-examination, 5 tanong lang. Kaso, pwede, pag hindi masagot yung tanong ng direkta, pwede niyang palitan yung tanong. O kaya may objection, pwede niyang palitan yung tanong kasi sa kategory yung tanong eh. Kahit wala na moderator yan, basta may objection lang. But then,
Anong church mo, bro? Nagsasalita ka kasi, pasensya na, hindi ka na acknowledge ka agad. Anong church mo? Andito ka sa taas, bro. Kaya mamaya na lang ako kain na muna ako, ha? O, sige, kumain ka muna, bro, no? Ikaw, brother, Boy letra, bro. Gabay ni Jesus. Boy letra. Ay. Bro. Orlando, Umakyat ako kasi may itatanong lang ako talaga. Okay, sige. Ano nga, bro? Hingi lang ako sa iyo ng talata kung saan mababasa yung mga biniling gamit pinapa-blessing sa simbahan. Basahin natin dito sa ano. Basahin ko sa'yo, ha? Nagtatanong siya sa mga Hudyo kung alin ang nagpapabanal sa bagay. Pinapabanal talaga, bro, eh. Pero yung mga pare, sila lang yung inatasan doon kasi hindi pwedeng lumapit yung tao doon na ordinaryo. Pare talaga ang gagamitin ng Diyos para makapagpabanal siya sa mga bagay. Alam mo ba yung Mateo 23:17? 19 hanggang 20? Pabasa, be. Tama 21 hanggang 22. Mainig ka. Pinapabanal talaga yung bagay, bro. Yung mga material, hindi lang yung tao. Sana pag nabasa ko, bro, pag nilay-nilaya mo, ha? Kasi pag iba ang tinanong mo dito, ang sasabihin talaga sa'yo, bro, tradition, oral. Pero sa akin kasi, napakakapal ng Bible para wala kang makita na sagot diyan, eh. Masyado siyang makapal. Sabi dito, no, kinatanong niya yung mga Hudyo kasi hindi pa naman nag-i-start yung Christianity dito. Kayong mga mangmang at mga bulag. Sabi dito, no, alin ba ang higit na dakila, ang ginto o ang templo na nagpapabanal sa ginto? Pinababanal talaga yung mga material, bro. Ano yung templo? Yan ang tinatawag na banal na lugar. O ano pa, bukod sa templo, ano pa yung pinapabanal? Sa 18, sabi dito, sinasabi ninyo kung ipanumpa ninyo man ang dambana ay wala kayong kabuluhan, ngunit kung ipanumpa ninyo ang handog na nasa ibabaw nito, siya naman ay patutunguhan kayong mga bulag sapagkat alinbaga ang higit na dakila. Ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog. Pinababanal talaga yan, bro, eh. Yung mga handog, yung mga bagay na mga material na may kinalaman sa pagka-Diyos. O yan, tinatanong ni Kristo, no? Sabi dito sa talatang 20, kaya't ang gumamit ng dambana sa pagsumpa ay nanunumpa dito sa mga lahat ng mga bagay. O kita mo, lahat ng mga bagay pinabanal ng dambana na nasa ibabaw nito. O ano pa, sa talatang 21, at ang gumagamit ng templo sa pagsumpa ay nanunumpa dito at sa kanyang tumatahan sa loob nito. Ang gumagamit ng langit sa pagsumpa ay nanunumpa sa trono ng Diyos at ang lahat ng sa kanya ay nakaupo doon. So yan, pinapabanal yung mga bagay pero hindi yan pwedeng ordinaryong tao lang. Sa Hebreo 5 talatang 1 hanggang 2, ang pari ang nangunguna diyan. Hindi pwedeng hawak yung normal na tao diyan, mamamatay, bro. Levitico 22:2, pari lang ang pwedeng lumapit sa dambana, sa mga banal na bagay, ikamamatay. Kaya ang nagpapabanal sa pamamagitan ng ginagawa ng pare, pero ang Diyos ang dumadaloy ang otoridad, hindi yung mismong pare. Kung hindi, basahin natin ng Hebreo 5 talatang 1 hanggang 2, letra por letra. Ito. Bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao, ay pinangangasiwa sa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. Ay, Angel. Letra por letra. Ano yan, bro? Angel, may tanong dito. Nabanalan daw ba yung tsinelas ni Jesus? Oo naman. Sabi nga ni Juan Bautista, hindi ako karapat dapat magtanggal ng iyong mga tsinelas. Ako. Huwag kami mga Katoliko. Huwag. Banal yun. Ano ba kayo? Hindi kami mangmang sa mga ganyang bagay. Diba? Nakakahiya kayo. Sa ibabaw ng dambana. Nagpapabanal. Pinababanal ang mga bagay doon. Tinatanong ni Kristo, alin ba nagpapabanal? Paano ang ginto o ang templo na nagpapabanal, ang nagpabanal doon? Di banal nga yung templo. Ano pa yung banal? Yung mga handog banal. Ano pa yung banal? Yung altar banal. Pinababanal. Hindi sinabing banal kagad. Ano, nagpapabanal? Di pare. Levitico 22:2. Pare lang ang pwede.
Hebreo 5:1-2, letra por letra. Yung nasa ibabaw Kaya nga, ng hindi pwedeng dambana. tatawagin yung banal yung templo nyo eh. Kasi Parang, walang parang, pare. ng dambana, parang napahiya si Denden doon sa Kasi sinelas. pare, paano papabanalin yung templo nyo bro? Walang pare. Sino magbe-bless dyan bro? Ordinaryong tao, ministro na kasulat, Hebreo 5 talatang 1-2, ang mga ministro pinili ng Diyos. Pag sinabing pare, tagapagpabanal. Ayun ang name na trabaho nila. From the word sacerdote or Sacerdote, sacre, letra por letra. ibig sabihin, tagapagpabanal. Yan ang advantage ng letra por letra pag sa protestante, no? Accurate ang sagot, no? Kasi masyado talaga makapal yung Bible eh. Para sasabihin nyo na wala kaming sagot sa Bible. Masyado makapal yung Bible, guys, no? At anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Si Kristo ba ay nagturo na may mga banal na bagay tayo? Meron po eh. Letra por letra din po eh. At ayun po ay iniingatan namin. Mateo 6. Basahin natin itong letra, no? Sabi dito sa Hebreo 7 talatang 6, letra por letra. Talatang 6. Huwag ninyong ibigay ang mga banal na bagay May banal na sa- bagay. at huwag ninyong itapon ang inyong mga perlas sa harapan ng mga baboy. Baka yurakan nila ang mga ito, ang kanilang mga paa, at kayo ang babalingan. Letra por letra, letra por Banal na letra. bagay talaga. Kaya yung mga banal na bagay namin, kagaya ng banal na imahe, banal na templo, banal na altar, lahat-lahat na yan, ilulahatin ko na yan eh. Pag nahawakan ng mga baboy yan, iyuyurakan nila yan ng letra por letra sa Biblia. Ayun ang sabi ni Kristo. Kaya mahalaga sa amin yan eh. Pag naging baboy na ang isang Katolik, naging protestante na, sabi nga ng mga apostol, para kayong baboy na bumalik sa putikan. Anong ginagawa niyo sa imahe? Sa banal na imahe namin, yuyurakan nyo, sinisira nyo, binabasag nyo. Sa Satanic Bible, yan ang ritual nila na ginagawa tuwing Black Mass, ang tinatawag na iconoclast o icon breaker. Letra por letra. No? Ayan. Uncle Boy, tatanong ko lang kung Orlando kung banal ba yung kapilya nila. Paano nga mapabanal, bro? Wala nga pare eh. Sinong papabanal dyan? Sila? Ikamamatay pag manguna ka. Sa Old Testament, pag manguna ka sa mga makabanal na gawain, papangunahan mo, hindi ka naman pare. Hipuin mo yan, patay ka eh. Patay ka talaga. Sa New Testament, hindi na lang katawan yung mamamatay eh. Delikado na ngayon. Spiritual na kasi ngayon. Baka mamaya, espiritu na yung mamatay sa'yo sa ano yan. Impyerno yun. Mateo 10 talatang 28. Letra por letra. Ako delikado. Yun ang letra. Nakita nyo yun? Kung paano sumagot ang Catholic. Letrahan eh. Galing sa bibig ni Kristo. Pinababanal daw yung mga bagay eh. Mga altar, mga templo. Pati nga yung Bible. Anong tawag nyo sa Bible? Hindi ba nyo tinatawag Holy na Bible. Holy Bible yan? Sinong namili niyan? Sino nag-decide niyan na Again, pati magtawag nga, na Bible yan? again, pati nga pag-aaral natin, Uncle. Halimbawa, pag-aaral natin patungkol sa Diyos. Even yung pag-aaral, tinatawag natin banal. O, for example, yung tinatawag na sacred theology. Diba? Yes. So, pati yung pag-aaral sa Diyos, may kabanalan, bro. Isa yung wala eh. Napaka-sacred niyan. Napakasagrado no sa amin. Pag mag-aaral ka niyan, dapat pagsasabihan ka din ng mga mentor nyo na lagi kayong magsisimba, aatangan ka ng ganun. Kasi kailangan isabuhay mo din yan. Hindi yan basta pag-aralan mo lang, hindi, sinasabuhay din yan, ang letra por letra. No? So, ito, okay. Mahin ka na. So, okay na, Brother Orlando. Kung ako sa'yo, Brother Orlando, mag-Catholic ka na eh. Bumalik na kayo sa Bro, Katoliko. halimbawa yung mga bumili ng kotse, bumili ng motor, bakit? Oo nga, doon na nga mga bagay yun, bro. Ialay sa Diyos yun, bro, eh. Ibig sabihin nun, bro, yung mga bumili ng kotse, pinabasbasa nila, ibig sabihin, inaalay nila sa Diyos lahat ng kung anong meron sila. For the glory Yan, of para God. din, for the glory of God yun, bro. Kasi sa totoo lang, yung mga bagay na yan, meron din tinatawag na mga karumal-dumal. May counterpart yan, bro. Nandiyan yan sa sa ikalawang Korinto sa ikalawang Korinto sa 15:17. Yung karumal-dumal na bagay, iyan yung mga pagsamba sa diablo. At yung mga pagsamba sa diablo, meron sila mga ritual diyan kagaya ng mga seal, mga black magic po.
mga black magic, Sagutin ko mga lang curse. si Denden dito sa baba, bro. Kung iisa lang ang Diyos, bakit iba-iba kayo ng pananaw? Kasi bro, ang demonyo, Magulo. iniligaw yung ibang tao. 2 Korinto 4:4, letra por letra, at siya ang ginawang Diyos, ang ama ng kasinungalingan. 1:8:44, At isa letra ka, por letra. isa ka doon, Denden, sa naligaw ni Satanas. Muslim ba yan si Denden? Bro boy, meron akong sasabihin kay Orlando. No? Sige bro. Sabi niya kasi kanina, bakit yung mga kotse, bahay, pinapa-blaze natin? Ibig sabihin kasi ng blazing bro, panalangin yan bro. At sa pamamagitan ng pare yan. Sabi nga ni Bro Boy kanina, sa sacerdote mula sa word na sacred, nagtagapagbanal. Ay lumalapit kami sa mga pare para ipanalangin yung mga kung anong meron kami. Mga bagay, ano man yan. O ngayon, sabi ng Diyos, akong si Yahweh, ang tagapagbanal, kaya't magpakabanal kayo. Kaya lumalapit kami kay Yahweh. O lumapit kami sa pare na ipanalangin kay Yahweh para maging banal yung mga bagay na inilalapit namin sa Kanya. Yun ang yun bro, yun ang proseso nun bro. Tsaka bro, ito pa no. Kunyari yung bahay mo, binili mo yan sa may mga occultism. To. Marami na sila mga karumal-dumal na ginawa dyan. Titiran mo yan. Marami mga blood spirit na nakakapit dyan. Punta mo. Doktor, pupunta ka ba ng munisipyo? Tawanan ka doon. Halimbawa, Baka bro. Jollibee. Punta ka sa bani, publish mo yan. Halimbawa, bumili ka ng motor or kung anong klaseng gamit, pinabless mo. Banal na yung gamit. Pinapabanal ng Diyos. Kasi tinatanggap mo na may pagpapasalamat yan eh. Mga magagaling na bagay. Do it for the glory of God. Yung bahay, pinapabanal yan kasi diyan ka nakatira bro. Para magsialis yung mga masasamang espiritu. Kasi totoong may mga demonyo. Bro, totoo sila. Hindi natin sila kayang bukahin sa mundo eh. Nandiyan sila sa paligid eh. Nandiyan nga sa unang Pedro 5:8 na paligid-ligid. Ang isang Katoliko ay nagpabless ng motor, tapos nag-inom. Nansikitor pala si bro. Hindi po niya inuman nagpa-bless, mali na yung bless. Immaterial bro. Di ba? Tama? Pinabless niya. Kaya nga, anong kinalaman ng pag-iinom sa pagpapabless? Para ingatan siya ng motor. Nag-inom ka habang nagmomotor, sinabi ba ng pare na mag-inom ka ha kasi i-bless ko yung motor? Nansikitor pala si. Kailangan kasi ng logic bro eh, tamang pangangatwiran, no? Walang kinalaman yung premise sa conclusion. Hindi porket kaya sagot na kasi pag sinagot mo yan, lalabas hindi mo nakita yung illogical question. 'Di ba? Illogical question kasi walang kinalaman yung pagpapabless na motor sa pag-iinom, bro. Ang pagpapabless na motor, makinig ka muna. Una, ito ay pagpapasalamat sa Diyos. At pangalawa, kung sakali man na itong motor na to lalagyan ng mga tinatawag na mga curse, yung mga sumpa na mga witchcraft, no, mga nilalagay nila, tinataniman nila yan. Hindi na yun tatalab sa'yo. Kasi pinabless mo na yung mga ganong bagay. No, kunyari, ginamit yan sa masama. Ginamit yan ng mga occultism, kung ano-ano pa man. Binibless yun. Ngayon, kung mag-inom ka, anong kinalaman nun? Bro, immaterial eh. Ito pa Uncle Boy, sagutin ko yan. Orlando, ako hindi ko ipinagkakailanan umiinom ako. Pero never in my life na nag-inom ako na disgrasya ako. So anong masama sa mag-inom at saka naka-bless yung motor ko? Kaya nga bro, immaterial pag sinagot mo yan. Kaya immaterial non-sequitur fallacy. Sabihin, hindi tugma yung premise sa conclusion. Walang connection ba? Ganun bro. Parang ganito. Pero ito na lang Uncle Boy.
kung yung sasakyan ng Iglesia ni Cristo na member is na disgrasya. Sino yung sisisihin mo? Yung sasakyan o yung driver? May sagot Orlando. Brother Orlando, tandaan mo bro, meron kayong templo ha. Teka, pwede ba ako magsalita mga angel, no? Kasi sabi ni Brother Orlando, bakit nyo pinabibless yung mga bagay, mga material nyo? Orlando, bakit nyo pinabibless din yung tinatawag na mga langis at meron na kayo tinatawag na holy oil? Bro, yung langis, nasa Biblia naman yon. Ay, langis, sasabihin. Opo. Kasangkapan naman yun. Ipanalangin sa Diyos bilang kasangkapan na magpagaling sa karamdaman. So ganito bro. So may mga bagay pa na kayo pinabibless. So, hindi pala masama magpa-bless. Hindi. It doesn't matter kung anong bagay yung ipa-bless mo. Kung ano lang kasi yung Hindi nasa sinabi, Biblia. bro, ganito bro. Okay. Wag nyo na kami lokohin na kung ano lang nasa Biblia. Wala ka Felix Manalo dyan, naniwala kayo. Merong Felix sa Biblia? Meron. Felix Manalo? Basahin mo, Felix Manalo. May meron, Felix. Pangalan, proper noun, Felix Manalo. Yes, Felix. Tama apelido. O sige. Naiintindihan mo naman yung tanong ko, di ba? Proper noun? Oh, yes. Bro, hindi to yung Biblia bro, wag niyo paglaruan bro. Meron nga, may mababasa Bro, naman. ang sinasabi ko bro. Sige bro, basahin mo na. Paglaruan yung Proper, Bible, bro. siguro naiintindihan mo yung tanong ko, proper noun Felix Manalo. Proper noun, ibig sabihin, kasama Ang mababasa na nakalagay doon, Felix. Ulitin ko bro, Felix Manalo, wala sa Biblia yan. Bro, yung sugo nyo. Bakit yung Felix na mababasa mo dyan, sugo nyo yun? Kaya nga sabi ko sa kanya, Uncle, wag niyang Hindi, paglaruan kaya yung nga, Bible. sabi ko, may mababasang Felix. Hindi laruan Bro, yung hindi Bible bro ha. Bro, sana, Orlando, sumagot ka ayon sa konteksto kasi yung context ng tanong ko bro, yung sugo nyo, Huwag kang naniwala mag-create kayo ng ibang Felix tanong. Manalo. Sa isip mo, Diba? sagutin mo yung tanong. Sinagot ko yung tanong mo, di ba? Di ba tanong ka sa akin kanina, nag-create ba ako ng bagong bro, tanong? Sinagot relax ko eh. lang, tanungan lang, relax lang. Hindi ganito bro. Di, huwag mong iparating na hindi kami relax, bro. Ina-explain ko sa'yo, bro, na relax ako dito. Huwag kang mag-create ng ibang tanong. Hindi yung may tatanong kami, mag-create ka ng ibang tanong sa isip mo at yung tanong na create mo, yun yung sasagutin mo. Pangalawa, nagbigay na ako sa'yo ng Ang sample tanong to sa'yo be bro, fair. ganito eh. Di ba? Ang tanong sa'yo bro, sabi mo kanina, kung ano lina sa Biblia, yung sinusunod nyo, si Felix Manalo nga wala sa Biblia eh. Sino tinukoy ko, yung Felix na general o yung Felix na sugo nyo? Iba yung sugo nyo tinutukoy ko? O babasa ka ng Felix nga sa Biblia, eh general yan eh. Yan ba yung sugo nyo? Santiago 5:4. Kita mo, hindi niya naintindihan yung sinabi ko. Kabayo. Parang kayong mga kabayo may tapao ba kayo sa mata at hindi kayo nakikinig? Dire-diretso lang kayo? Si Angel, madali naman basahin yan eh. Nag-create siya ng ibang tanong sa isip niya. Ang tanong parang ang gusto niyang itanong, yung salitang Felix, hahanapin niya dyan yung salita. Tapos yung salitang Manalo. Kaso hindi yun Kaya ang nga eh. context ng question ko. Ang context ng question ko, naniwala ka nga kay Felix Manalo na sugo nyo, wala nga sa Bible. Yun nga ginawa niya, Angel. Nag-create siya ng ibang tanong. Pangalawa, alam naman niya yun. Kaya nga sabi ko, huwag mong paglaruan yung Bible, bro. Iyan ang sinasabing pilosopong Tasyo. Wala kayong gumamit ng pilosopong Tasyo, pangkanto yan. Huwag niyo paglaruan yung Bible. Di yan biro, bro, na pag may tanong kami, ano-ano na lang babasahin niyo dyan. Di naman iyon. Kinalaman mo sa pananampalataya babasahin mo, bro. Sus, yan sinasabi ko sa inyo, makakaiin sa inyo. Pangkanto yung argumento nyo, bro. Hindi mo man lang ako sinalubog, bro. Diba? Magpakit na tayo ng mga kaibigan natin dito. Pero ang mga sa sugo kasi, hindi naman yan pinapangalanan eh. Hindi naman pangalan yung... So naniwala kayo na wala sa Biblia. Sabi mo kanina, dapat nasa Biblia. Ngayon, naniwala ka, wala naman pala sa Biblia sugo mo. Sabi ko nga sa kanya, ingat sila sa ganyan, ingat siya. Una sa lahat, meron silang templo. At sa templo, hindi mo pwedeng sasabing hindi yan holy place, dwelling place of God. Kung hindi kayo naniniwala na ang isang bagay o material na bagay ay pinagiging banal ng Diyos, eh anong tawag nyo dyan sa kapilya nyo?
Hindi yan banal, nadako ng Ano bro, tahanan. yung pagka binibless, yung winiwisikan ng tubig. Para pinag-iba yung tubig sa bautismo, tubig din ginagamit dun eh. Ano ba naman klaseng tanong mo, bro? Kristiyano ka ba talaga? Binabautis Tapos na yung gamit? sinasabi mo, nakatataranta, nagagalit si Boy Letra. Kung ni-question mo yung tubig na nagpapabanal, ginagamit na papabanal, hindi ka ba nabautismuhan? Lublob nga sa inyo eh. Klaseng tanong mo, bro. Tigil mo na yan nga, bro. Gara, ang weirdo mo, bro. Kini-question mo yung tubig nagpapabanal? Halimbawa kuya, nagpapablessing ng bahay. Pinabautismohan yung bahay. Alam niyo yung etymology ng bautismo? Alam nyo? Halimbawa, Hindi nila yung motor. naintindihan yung salitang, Ulitin bro, ko. huwag ka muna dire-diretso, bro. Alam nyo yung Kasi etymology ng baptism? pag sinabing bautismo, bro, galing sa salitang, pala neto, baptizo Baptizo. na Greek. Ang ibig sabihin, bro, Hugas. no? Ang akala kasi nila, Hugas. mag-mute mo na kayo kasi nagsasalita pa kami pasuyo. Pag nagsasalita kami, bro, wag mo na kayong sumapaw. Kasi sasabihin nyo, minumute kayo, samantala nagsasalita pa kami. So ganito kasi yan, bro. Yung bautismo, bro, hindi yan lilinisin yung dumi, dirt. Ang lilinisin dyan, bro, spiritual. Ngayon, yung pagpapabless, spiritual yun, bro. Hindi yun babrasyon ng pare namin yung bahay. Ibig sabihin nun, bro, no, yung mga karumal-dumal na nasa loob ng bahay mo, kunyari, iyan itinirahan ng isang mga sumasamba sa diablo, nagre-ritual, yung mga satanista. So ginamit yan sa mga makarumal-dumal na gawain. Yung mismong lugar na yun, karumal-dumal na yun, di nyo ba yun alam? Oo. Ngayon, ibinibless Totoo yan, ng pare yun. Ibinibless Uncle ng Boy. pare yun kasi nga yun ay mga bagay na may karumal-dumal, Uncle spiritual. Boy, Hindi ba brasin Uncle ng Boy. pare yung bahay? Uncle Boy, Uncle Boy, Uncle Boy. Kaya yung kapilya ng Iglesia ni Cristo, nung yan ay binili ng simbahang Katoliko, pinabless, bro. Pinabless para mawala muna. ang dumal na mga Tsaka mga espiritu na nakapaloob doon sa panahon nung yan ay ginagamit pa ng Iglesia ni Cristo. Di ba mga uncle, ano yan, meron din yung talata sa Bible na sinabi, hindi sila kakain hanggat hindi sila naguhugas. Yung naguhugas na ano doon sa Greek, Ano yung, baptizo. sabi mo? No, tapos meron din doon na Baptizo. Tama. huhugasan, Baptism, huhugasan, paglilinis. Bro, lilinisin. nagsasalita pa Orlando. Ba't Wait ganyan lang. ka, bro? Nagsasalita pa si Huhugasan. Benjo. Yes. Ang ibig sabihin kasi ng baptizo, no, literal translation yan is immersion, ilulublob, no. Pero kasi ang sa Bible, no, ang ano niyan is contextual. No, kasi ginagamit yung salitang baptizo na immersion nagamit sa paghuhugas lang ng kamay. Hindi naman nilublob yung buong katawan pag naghuhugas ka lang ng kamay. No, baptizo rin yung ginamit doon pag naghuhugas Kasi ka ng letra kamay. por letra. Diba? Makinig kayo. Oh. Letra por letra, ha? Ang bautismo, hindi kailangan lub-lub yan. Kasi nga, hindi naman yung Yes, dumi so ang lilinisin, halimbawa- letra por letra. Makinig ka muna kasi, bro. Sorry. Tapos sasabihin nyo, minumute ako. Ay, Tsaka halimbawa, Huwag di ba, kasi Angel? sumabay. Doon mismo sa may talata na yon, ginamit din yung salitang baptizo nawala yung signal para, ko. wait lang. Sorry, nawala yung signal. okay, okay, bro. Okay lang, okay lang. Doon sa talata na yun mismo, ginamit din yung salitang baptizo para sa paglilinis ng mga gamit, yung mga lamesa, no, ginamit din yung salitang baptizo doon. Yes, ginamit yan. May verse ako niyan. So, hindi nga kasi yung baptizo na babrasin o lilinisin yung bahay. Spiritual po yan. Spiritual po yan na gawain. Kahit yung bautismo sa atin, no, hindi yan babrasin tayo nung kung sino man yan, kung pastor man yan sa inyo, sasabunin ka nandiyan yan sa unang Pedro talatang 21 na ang bautismo ay naglilinis budhi po, hindi po mga dirt o mga mantyang na literal na mantya sa katawan. Ibig Yun sabihin, yan, bro. yung motor may budhi. Hindi naman yung budhi ang tinutukoy doon, bro. Ang tinutukoy doon, bro, yung sinabi ko sa iyo kanina na pag ginamit ang isang bagay sa mga makarumal-dumal na gawain po, ayun po ay nagiging karumal-dumal po sa kanila. Basa letra por letra. Babasahin ko naman Ano sa yung iyo. talata kanina? Ano yung talata kanina, kuya, yung Pedro?
Unang Pedro 3 talatang 21. Ito naman yung bagong talata na ibibigay ko sa inyo, bro, ha. Deuteronomy 7:24. Ito, Deuteronomy 7:24. Alin ba yung karumal-dumal dito? May budhi ba ito? Basahin ko nga, no? Bagay ito, eh. Oh. Deuteronomy 7 talatang 25. Sabi dito, alin ba yung karumal-dumal? Oh, basahin natin dito, ha. Sabi dito, iyong susunugin sa apoy ang mga larawang inanyuan ng kanilang mga Diyos. Huwag mong pagnasaan ang pilak o mga ginto na nasa mga iyon. Ni kukunin mo para sa iyo upang ikaw ay huwag mabitag nito sapagkat ito'y karumal-dumal sa Panginoon. Letra por letra. Yung bagay, bro, may budhi. Yung ginto doon, bro, walang budhi yung bro. No, kausapin mo yun, di kasagutin yun eh. Yun yung sinasabi namin sa inyo, bro. Hindi porket may budhi, hindi mo na yan ipapabanalin o ibe-bless. O hindi na yan nadudumihan ng spiritual na karumihan. Take note, ang ginto, pure yan. Pure na ginto yan, lalo kung 24 karat yan. Walang halong dense yan talaga 24 karat. Pero anong sabi dito? Sunugin, wag mong pagnasaan, karumal-dumal. Diba? Yung alin daw po yung susunugin? Yung mga ginto, yung mga larawang inayuan. Parang ang weird nyo, Brad. So, to be honest. Hindi mo ba narinig? Okay. Parang nawiwirduhan na ako sa inyo. Bro, Seryoso? ulitin ko. Ba't Baka nagagalit sunod yung pagod, isa? ha? Teka lang, ba't Ulitin ko. nagagalit tong isa? Pinaklaro lang ko. Bro, wag kang wag kang magpaawa, bro. Kasi nawiwirduhan kami, bro. Hanggat pinaulit sa 3 beses na niya inulit, tapos sasabihin po, ano yung susunugin. Pag napagalitan ka na ganyan, huwag kang magpaawa, bro. May edad ka na eh. Tanda mo na. Magtatampo ka ba sa amin, bro? Pag sinabi sa'yo ni Nasyon, nagtatampo ka ba? Ang nawiwirduhan kami sa inyo, bro. Ba't ganyan kayo kausap? Bro, Kasi malinaw yun naman yung pagbasa ko, bro eh. Di ba malinaw ba yun? Kami sa inyo dito guys, sasagutin talaga namin kayo direkta. Hanggat meron kaming Bible verse, ibibigay talaga Okay na ako namin. dun, okay na ako dun. Ako magtatanong ako sa inyo, doctrinal, okay lang ba? Kapag kaya, pwede. Pagka hindi kaya, Dito na lang itong Oo, pinsa. walang pilitan, bro. Pag di mo kaya, sabi mo, di ko pa kaya. Maganda nga yun, inamin nyo, hindi nyo pa kaya eh. Itong pusa, gusto ko sanang tanungin, bro. Si Pusa. O Sige yan, lang, sabi. yung kaya ko. Yung kaya ko. Nagbabasa ka ba ng Biblia, bro? Nagbabasa ka ng Biblia. So, doctrinal tayo, bro. Kasi may gusto akong i-open na topic. Okay lang ba, Uncle Boy, mag-open akong topic? Nawala yata. Anash, ano yung So, okay lang, mag-open akong topic. Oo, okay lang yan. Sige. So, tutol ba kayo ng Biblia pag may-ari ng simbahang Katoliko? Anong Biblia, bro? Ay, lahat ng Biblia. Yung bro. translated o yung original na Greek? Original and translation, translated, lahat yan sa Katoliko. Tutol ba kayo, bro? Bro, pasok. Kaya mo yan. Ano yan? Part yan ng development ng doktrina. Yung divine revelation na Bible, pinag-aaralan para ma-translate. Dine-develop nila para ma-translate at maipahatid sa lahat ng bansa, sa lahat ng wika. Ano tawag na development of the doctrine. Kaya yun. Tutol ba kayo, bro? Na yan ay sa Katoliko? Ano? Ano, di ba, Uncle? Unang translation ng Greek, unang translation ng English ng Bible, Catholic din may gawa na. Of course. Kaso pinagalitan siya eh. Pinagalitan niya. Matuloy pa rin naman yun. Ano yung malakas background, Uncle? Okay na, no?
Hindi na nakasagot yung mga kaibigan natin. At nahirapan yata. Biblical ka naman Katoliko. yung nilatag mo, pambira. Kapag Katoliko ang tinanong nyo, sumasagot ka agad. Pero pag INC, stop mo na. Yung mga biblical ka nun eh. Nahirapan sila dyan, talata-talata lang pwede. Ay, hindi, testing lang naman, bro. Nag-testing lang ako. Doktrina na lang nila. Okay lang. Ay, doon na tayo sa doktrina nyo. Okay lang ba? Ito si Pusa o si Orlando. O, doon na lang tayo sa doktrina nyo. Okay lang? Wala. Natakot na yung mga kaibigan natin. O, doon tayo. Natalikod ng iglesia. Okay lang. Pag-usapan natin. Sino sa inyo gusto sumagot na dalawa, bro? Taas ang kamay. Magtatanong ako sa inyo. Sino sasagot? O, doktrina nyo to, ha? Si Orlando bro, pag di niya nasagot, okay lang. Si Orlando. Ito, si Orlando. Talata. Okay. Bigyan mo ako ng talata, letra por letra. Sinabi, ang iglesia na tinatag ni Kristo ay matatalikod. Talata. Letra por letra. Kung diwa nga, Angel, sablay eh. Kasi pag sinabing diwa, yan, ito diwa, pag, ang kadiwa ng iglesia, katawan ni Kristo, kawan ni Kristo. Ano ba? Templo ng Diyos. Yan yung mga diwa ng iglesia. Meron ba? Kasi pag miyembro, di obra. Kasi alangan naman tumalikod yung pagano, hindi naman sila nakaharap. Nakatalikod naman talaga sila sa Diyos. 'Di ba? So in logic, may tatalikod, miyembro. Ang tanong, sinong tatalikuran? Yung ginagamit dito sa Mateo 24, bro. No, maraming magsisitalikod at mapopuot sa isa't isa. Okay, sumasagot na yung kaibigan Masagot na ba? natin. Tutulungan ko na sa ano. Sige, Kaso, tuloy. ito ang problema. Ito yung tanong. Letra por letra ang hinahanap natin, no? Matatalikod ang iglesyang tinatag ni Kristo. Basa, gawa 20:28, basa. 29. 29, basa. Tingnan natin. Oo. Tingnan natin kung may mababasang matatalikod ng iglesia. Iglesia matatalikod. Sinabi lang, may mga lilitaw na mga basahin ko. Ako na lang babasa para mabilis. Ako na lang ba? Sige. Basa. Dito sa gawa 20 talatang Hindi ako maka-open ng camera 29. Sige bro, ako na lang bro. No problem. Sharing lang naman to bro. Sabi dito, letra por letra ha. Ang dating Biblia to, no? Ang dating Biblia. 1905. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kaniya'y ginawa kayo ng mga Espiritu Santo na mga obispo upang pakainin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi mangangagpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa inyo, magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masama upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Tuloy pa ba natin? Parang wala. Yan kayo yung mga magsipagpuyat na alalahanin ninyo sa loob ng 3 taon. Ano dito ba? Explain ko lang. Hindi ako naghahanap ng diwa. Kuya, wait lang. Kuya Nas. Wait lang, baba muna ako. Nood lang muna ako, Libby. Wait lang. So, ang hinahanap ko, bro, talata. Hindi ako naghahanap ng explanation mo. Kasi kung i-explain mo, may explain din kami dyan. May sinabi lang naman dito may mga magsisilitaw ng mga bulan gagaling sa loob namin. Si Martin Luther, galing naman sa Katoliko yun. Ano yung tanong? Ulitin ko yung tanong, ha. Saan talata mababasa, letra por letra, na ang iglesyang itinatag ni Kristo ay natalikod? Yung iglesia. Alin bang yung iglesia na organisasyon o yung iglesia na mga... Ulitin ko yung tanong, ha. Malinaw yung tanong ko. Ang No? ano, kuya, Saan talata Specific mababasa yung
na ang iglesyang tinatag. Iglesia. Pag sinabi iglesia, simbahan, Kaya iglesia. nga, specific, Buong iglesia. specific. Yung tinatag ni Cristo, bro, Mateo 16:18-19. Buong, Yan yung specific. buong iglesia, buong iglesia, Siyempre naman. organisasyon, Buong Yung iglesia, organisasyon. bro. Ito bro, organisasyon at yung mga kalipunan, yung mga tao. Mm-mm. So ganito bro ha, o saan talata mababasa na ang kabuuan o ang kabuuan ng iglesia no, na tinatag ni Kristo ay matatalikod noong unang siglo, talata, letra por letra. Wala, ganyan. Wait, ako muna. Kung pwede akong sumagot. Pero Talata, Bro, bro. Bigay mo muna yung verse. May Walang talata Kaya magbabatiin. ang ba? ginagawa namin, bro, binibigay muna namin yung verse. walang Bro. magbabatiin. Hindi, kaya nga, walang magbabatiin. Okay? Bigay mo nga muna yung verse, bro. Bro, kailangan ko talata, letra por letra ha. Oo. Sige, sige. Kung sasabihin mo na buong iglesia, buong organisasyon, hindi yun yung natalikod. Yung natalikod, yung mga kaanib. sa Yun! iglesia. Yun! Yung mga kaanib. So, ibig sabihin, yung iglesia na okay. Teka lang. Di pa tapos Okay Di na. pa tapos eh. Okay, sige, ano pa? Ano, sige, patuloy mo, Uncle. Sige, ano pa sasabihin? Okay pala eh. Kita ko muna to. Pinagpauna na yan ng Panginoon Jesucristo. So, teka lang. Ano na? Asa na? Tuloy mo Teka lang. na. Teka lang. Pakita mo na to. Palagay Teka na lang, mo teka na. lang. Teka lang, bro, teka lang. So, you mean to say, wait lang, bro. So, ibig mo sabihin na ang natalikod yung mga miyembro at nanatili ang iglesia, tama? Hindi natalikod ang iglesia, ang miyembro pala. Miyembro. So nanatili yung Wala iglesia. namang kaming stand. Wala namang kaming stand. Yan yung tunay na iglesia. Yung organisasyon, natalikod. Yung mga natalikod, yung mga kaanib. Yung mga kaanib. Bakit? Iano ko lang muna. Batin muna ako sandali. Talagyan. Huwag mo sabihin hindi ang iglesia na yung ginawa ni Kristo. Hindi, okay yan, Uncle. Okay yan. Palagyan ako. Pabor nga ako. Bigay mo na lang yung verse, bro. May poster kami. Palagyan nga ako. Palagyan. Bro. May poster kami, bro. May poster kami. May poster kami, kaya Ito, yun. malinaw to. Last Bro, warning, bro. ako. Ayaw namin Bro, makulit. may poster kami, kaya ayaw kami palatihan. Okay. May poster. Okay, ayaw. Basahin mo na lang, bro. Ayaw. Basahin mo. Ayaw. Bumaba ka na lang, bro. Ayaw namin ng baby. Pambira. So, ibig Parang sabihin, baby. ang ganda ng sagot niya, bro. Natalikod lang daw yung mga kaanib. Pero Yung iglesia kaanib pala. hindi natalikod. So, meaning, nananatili ang iglesia, kaya merong iglesia sa Roma, nanatili. No? Yung iglesia sa ibang mga dako ng mundo, nanatili pala. May mga miyembro pa pala na miyembro lang pala natalikod, pero yung iglesia, hindi pala yan nawala. Ayos pala eh. Apil tayo. Bro Nash, Oh, yes. baba na muna ako. Bro, Sige, bro. Sige, salamat ha. Uncle Nash, pakitin Pero mo sabihin nga. ng Uncle na lahat ng miyembro ng iglesia ay matatalikod. Saan kaya yun? No? Wala nga eh. Wala nga tayo. Wala pala. Okay, Ang ano niyan, Uncle, ang pangalawang stand nila dyan, yung mga matitira, mamamatay. Saan naman yun nakasulat? Na lahat ng natira, namatay. Kasi alam ko na ganyan eh. Kasi may talata ako dito, hindi lahat namatay. Letra por letra. Si Kristo Kaya nga- mismo nagsabi. Matagal na natin dinidebate yan sa kanila. Yung tema na yan, paborito ko nga yan sa kanila dahil nagmumukha silang kamote dyan eh. Ano yung nasa dito? Kailangan susundin mo yung utos nila. Ang kulit. Sabi lang meron ng banner. Basahin mo na lang. Baby-babyhan? Hindi kami Diba, babysitter, bro eh. Gusto nyo may sinasaway kami rito? Gusto nyo magpasaway? Di ba nahiya? Matatanda na kayo eh. Parang grade 1. Makulit. Uncle Boy. Bro, Uncle Boy. Aba. hello. May tanong sa baba, Uncle Boy. May tanong. Ano? May mga tanong sa comment section. Sige lang, sana natin sagutin nyo sa yung Big Bang Theory.
Ano yan sa pari yan. By the way, Shushu. Anong church mo, bro? Ikinararangal ko po na ako'y Iglesia ni Cristo. Alright, yan yung 1914, no? O, sige bro, pwede ka lang mga Catholic kami. Ayos. Okay, nice to meet you guys. Okay. Ang tanong ko po, bakit po kayo sumasamba sa Diyos na kumakain at umiinom? Yung sinasamba namin na si Kristo, na kumakain at umiinom, sinasamba nyo rin eh. Ang kaibahan lang natin, sinasamba namin siya bilang Diyos. Hindi dahil tao siya. Kaya namin siya sinasamba kasi Diyos talaga siya na nagkatawan tao. Hindi dahil nagkatawan tao, kaya namin siya sinasamba, kundi dahil siya ay Diyos. Kayo, sinamba nyo siya, ano nyo, circular eh. Kasi utos. Hindi naman namin tinatanong kung inuutos o hindi. Ang tinatanong namin, bakit? Kunyari, bigay tayo ng senaryo. Bakit hindi ikinakain ng mga Hudyo ang dugo? Ang isasagot nyo, kasi utos, hindi. Ang sagot doon, kasi inaalay sa altar. Kaya hindi nila pwedeng kainin at paparusahan sila ng Diyos. Iyon yung dapat. Ngayon, ang tanong, bakit yung sinasamba si Jesus? Samantalang siya ay tao lang sa inyo, na siya'y kumakain at umiinom. Ang sagot nyo, dahil utos. Alam namin utos yan, doktrina nyo yan. Yung sa amin din, utos din doktrina. Aso nga lang, anong dahilan ng Diyos? Basta ba ang Diyos mag-uutos lang ng isang bagay na hindi man lang pinaliwanag ng Diyos kung bakit, samantalang ang utos niya na iniutos sa inyo ay questionable or questionable? Kasi si Kristo mismo ang may sabi sa Mateo 4 at sa Lucas 4, ang Diyos lang ang tanging mong sasambahin, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kaya si Kristo sinamba namin kasi naniniwala kami na siya ay Diyos. Nagets mo na? Kasi sinamba namin si Kristo. Okay, gets. Counter argument. Hindi counter argument bro, magtatanong ka lang. Okay. Apo. Okay, kung Diyos siya, ang tanong ko sa iyo, brother, yung Diyos po ba nagugutom yan o po ba yan? Hindi siya nagugutom nung hindi pa siya nagkatawan tao. Hindi nga siya kumakain kasi material yung pagkain. Paano kakainin ni Kristo kung hindi pa siya nagkatawan tao yung pagkain? Ngayon, nung isinugo siya ng Ama, galing siya sa langit, bro. Isinugo siya ng Ama. Siya nga ang tinapay na bumaba sa langit. Lucas 1:6. Ako'y bumaba, galing sa langit, ako hindi taga dito. At letra por letra, sa unang sa Juan, ito letra por letra ibibigay ko sa iyo, no? Juan 1 talatang 18. Sabi dito, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang sabi dito, walang sino mang kailanman tao ang nakakita sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Ano daw? Ang Diyos na tanging anak o ang God the Son ang nagpakilala sa Kanya. Letra por letra. Next question, bro. Okay, gets bro, thank you. Yung sinabi mo, brother, si Jesus, nung hindi pa siya nagkakatawang tao, hindi siya nagugutom o nauuwaw. Tama. Ngayon, sa Old Testament, may mababasa ba na si Jesus Christ hindi nauuwaw o nagugutom nung hindi pa siya nagkakatawang tao? Basahin mo dito sa Judas 1:5. Sabi dito, simulan natin sa 4. Sabi dito, sapagkat may ilang taong nakapasok ng lihim na ang mga iyon ay matagal nang itinalaga sa mga kahatulang ito. Ang mga ito ay makadiyos, ang mga ito ay hindi makadiyos ng kanilang pinapalitan ng kahalayan ang biyaya ng ating Diyos. At tinatatuwa ang kaisa-isang pinuno at Panginoon Hesus Kristo. Ano daw? Kaisa-isang pinuno at Panginoon Hesus Kristo. Na ngayon ay ninais kong ipaalala sa inyo, bagamat alam ninyo ang mga bagay na ito, na minsang iniligtas ni Jesus
ang bayang ito mula sa lupain ng Ehipto. Pagkatapos ay nilipol niya ang mga ito at hindi mga sumampalataya. Letra por letra, sabi ni St. Jude, si Kristo daw yung Diyos at kaisa-isang Panginoon na nagligtas sa lupain ng Ehipto at nilipol ang mga hindi sumampalataya sa Kanya. Letra por letra. Nasa Codex Vaticanus dyan at saka Papyrus 72. Next question, bro. Okay. Okay, Brother Gets. May mababasa ba tayo sa New Testament na sinabi ni Jesus na siya yung Diyos na kasama nila Moises that time? Ang sinabi ni Jesus, bro, sa Juan 16 talatang 12, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi nyo pa kayang dalhin sa ngayon. Ibig sabihin, hindi niya lahat itinuro. Sino magtuturo? Ang banal na Espiritu Santo. Kaya nung nung sa time ng Pentecost, nung gumawa ang banal na Espiritu Santo, sila ay nakapagsalita ng iba't ibang salita at mga propesiya. At sila ay nagpapatotoo kay Kristo mismo ang nagpatotoo kay Kristo. Ang sabi ni Kristo, kung sino man ang nakikinig sa inyo, Lucas 10:16, siyang nakikinig sa akin. Sino man ang magtakwil sa inyo, ako ang itinatakwil, pati ang Ama na nagsugo sa akin. Ang sabi ni St. Paul dito sa unang Korinto 14 talatang 37, sabi dito, letra por letra. Sabi dito kung iniisip ng sinuman ni siya isang propeta o taong espiritual, dapat niyang kilalanin. Ang aking isinusulat sa inyo ay utos ng Panginoon. Kaya nga ang lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos ay dapat tanggapin, ay magagamit pala sa pagtuturo at pagsasaway ng mga maling aral. Ikalawang Timoteo 3:15. Hindi lang po sa bibig dapat ni Kristo. Pati yung mga propeta, sabi ni Kristo dun sa sa Mateo 5:17 hanggang 20, sila ay nagpapatotoo sa akin. Hindi ako naparito upang sirayan ang utusan ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin buong Biblia, ang ibig sabihin ni Kristo, bro. Pati nga yung mga unwritten tradition. Andiyan niya sa ikalawang Juan 1, talatang 12-13 at ikatlong Juan 1, 13-14. Yun yun, bro. Next question, bro. Okay, Gets. Brother, nung sa Old Testament ba, 'di ba, nung niligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Egypto? Di ba malinaw doon na yung pangalan ng Diyos na nagligtas sa kanila Yahweh, hindi naman Mesiya o Kristo. So kasi sinabing Yahweh, self-existence, ibig sabihin, hindi siya, walang lumikha sa kanya. Iyon ang ibig sabihin ng salitang Yahweh. Kaya nga yung mga paragraph patungkol kay Yahweh, kinakapit yan kay Kristo. Bibigyan kita ng example dito sa Efeso 4:8 hanggang 10. No? Tingnan mo yung verse para kay Yahweh, ha. Si Kristo ang tinukoy, Efeso 4:5 hanggang 10. Babasahin natin ito, bro, para makita mo, no? Ang bawat sa talatang 7, ang bawat isa sa inyo ay binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Pray na mo na yan, pray. Ayan, si Kristo daw. Sabi dito, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag ng paggabihag ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin nito nang umakyat siya? Ang ibig sabihin ni bumaba muna siya sa mga dakong kailalimang bahagi ng lupa. At ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasang bahagi ng lupa tupo sa kanyang presensya ng buhong sanlilikha. At ang binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Pray na mo yan. Ngayon, kung mapansin mo dito, sa talatang 7, si Kristo. Sa talatang 8, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Anong kasulatan ito? Ito yung verse patungkol kay Yahweh, dun sa Awit 66, talatang 18. Yahweh ang tinutukoy dito. Basahin natin, ha. Basahin natin ang Awit 68, talatang 18.
si Yahweh rin talaga si Kristo, bro. No? Kasi pag sinabing Yahweh, self-existence, sabihin hindi siya nilikha ng sino man, ano? Ang kanyang pag-exist ay hindi batay sa paglikha, kundi yun ay sa kaniyang sarili talaga, no? Yun yung kanyang ano yan? Awit 66, di ba? Awit, Psalms 68 verse 8, I think. Sabi dito sa ano, tama ba? Tignan ko nga yung verse kanina. First, Pilipos, ay hindi, Efeso 4:8, yung sinabi ganito ang sabi ng mga kasulatan, 18 pala, no? Psalm 68 verse 18. Mabasahin natin kung sino yung pinasabing ayon sa kasulatan, tapos si Kristo ang tinutukoy. Pero ang sabi dun sa kasulatan na kinu-quote, no, ni Saint Paul, sabi dito, at sa dakong mataas, basahin mo natin sa 17, ang kasama ay libo-libo, matitibay na sasakyan, galing Sinai, si Yahweh ay darating sa dakong banal. At sa dakong mataas, doon siya nagpunta. Umahon siya roon, ang mga bihag ang kasama. O, di ba? Kaloob mang nagbubuhat sa tauhang nag-aalsa. Tinanggap ng Panginoong Yahweh na doon tumitira. Di ba? O ano yung ano yung sinabi dun sa ayon sa nasusulat? Sabi ni Saint Paul, Yahweh, Yod-He, Bab-He, no? Tentagramaton. Yes, kasi pamilyar ako dyan eh. Pamilyar ako sa verse na yan eh. Kasi yung sa amin kasi, not Jesus itself, yung tinutukoy na Yahweh dyan. Pero yung aral na tinanggap niya mula sa Ama, yun yung tinutukoy na ano. Hindi yung na aral dumating bro, yung mula gawa sa- eh. Yung gawa, yung bumaba. Sabi bali, dito bro, basahin natin sa Efeso talatang 7. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Sino yung nagbigay ng kaloob sa talatang 11? At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta, ang iba na may mga ebanghilista, at ang iba yung mga pastor at guro. Ayan. So talaga, wala tayong magagawa dyan. Tsaka yung sinabi ko kanina, Jude 1:5, malinaw yung bro. Si Jesus yung nagligtas sila sa Ehipto. Sino yung si Yahweh yun? Wala naman iba. Wala naman ibang Diyos eh. 'Di ba? So, anong nangyari kasi bro? Deuteronomy 29:29, yung mga bagay sa Old Testament patungkol sa Diyos, hindi pa talaga yan, lahat yan nilalahad. Nakalihim pa yan. Deuteronomy 29:29. Basahin mo doon bro. Nakalihim pa yan lahat sa Old Testament. Ipinapahayag sa pamamagitan ng New Testament. Kunyari, sinabi ni Kristo, bagus pa si Moises, ako'y ako nga. O ano pa? Yung ano? Sa Colosas 1:26 hanggang 27. Ito yun eh. Kaya nga yung mga apostol, nagpapatotoo din talaga yan kay Kristo. Kasi sila ang pinahayagan ng Kristo dito sa Colosas 1:26 hanggang 27. Sabi dito bro, 'di ba? Sa Deuteronomy 29:29, nakalihim para sa Panginoon ang mga bagay na para sa Panginoon, at ang sa tao ay lantad, 'di ba? Ngayon, sa Colosas 26, sabi dito, ang hiwaga na nakatago sa lahat ng mga panahon, asasaling lahi, ngunit ngayon ay pinahayag sa kanya mga banal. Sa kanila ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwaga. Iyon yung mystery of faith. Ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo. Siya ang pag-asa sa kaluwalhatian. Siya ang sa aming ipinapahayag at binabalaan ang bawat tao, na tinuring ang bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Yun yung nilantad, si Kristo, ang nakalihim na hiwaga ng pananampalataya. Sa Old Testament, ipinahayag sa gitna ng mga banal at mga hintil na ito'y si Kristo na nasa inyo. Siya ang pag-asa sa kaluwalhatian. Ayun yun bro.
Kaya wag kayo magtataka kung merong mga verse dyan sa Old Testament na pag ininterpret ng mga apostol, ang lumalabas ay si Kristo. Nag-gets mo mga bro? So ito, walang pilitan to bro. Ito yung Okay, okay, gets. Okay, gets. Brother, last question. Okay ba? Dito sa Hebreo 1:6, ay 1:8, sorry. Hmm. Bakit di nyo ginagawang literal na Diyos yung tinutukoy doon na ang iyong luklukan ay ang Diyos? Kasi kung gagawin yung literal, lilitaw na yung Panginoong Jesucristo bastos pala kasi inupaan niya yung Diyos eh. Di ba? Hindi bro. Ang iyong luklukan o Diyos, paralel yan sa awit 45 talatang 6 hanggang 7 na ini-interpret ng mga apostol na si Kristo. Kahit yung gawa 2:35 hanggang 37 na ginawang Panginoon, kinote din yun sa Old Testament, Psalms 110 verse 1 to 2. Quoted yan sa Old Testament, ini-explain lang ni Saint Paul kung sino yung Diyos anak dyan, na sinabihan ng Ama na Diyos din. Kasi hindi lang naman ang Kristo ang nagpatotoo sa Ama. Ang Ama rin ay nagpatotoo kay Kristo. Kaya nga ang sabi ng Ama dun sa Mateo 17, ito ang aking anak na kinalulugdan, ako'y lubos na nalulugod sa Kanya. Makinig kayo sa Kanya. Nagsasalita mismo ang Diyos Ama kay Kristo. Anong sabi ni Kristo? Nung ipinapakilala niya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Si Kristo, yung Ama lang ba nung in-execute niya? Hindi. Sabi niya, ngayon Ama, luwalhatiin mo ako. Gaya ng kaluwalhati ang aking taglay. Bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Wala pa pala ang sanlibutan. Kasama na ng Ama ang Kristo. Kaya nga doon sa John 1:1, at ang berbo ay kasama ng Diyos at ang berbo ay Diyos. Sa pamamagitan niya nalikha ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamamagitan niya. Sige bro, ba may iba pang question dyan ba? Okay, okay, same lang din naman kasi sa amin. Aral din namin na si Jesus yung tinutukoy na buting nasa kabayo. Same lang. Pero ito yung ito lang yung napansin ko kasi 'di ba sabi mo, yung mga apostol nagko-coach sila ng mga ng mga nakasulat sa Old Testament. Okay. Okay. Akala ko ba yung Catholic Church yung gumawa ng chapter saka verse ng Bible? Nung Old Testament, ibig sabihin, di ba may mga verse na kasi nakaka-quote sila? Hindi. Hindi naman nila sinasabi sa Capitulo nila yung dati, ganito. nire-recite nila. Old Testament. Si Kristo nag-quote pero hindi ni Kristo kailangan ng chapter and verses na numero para hindi yan na matandaan or ma-quote. Direktahan yan talagang sinasabi. Wala kang mabasa dito na sinabi nila sa talatang ganito 4:6, di ba wala kang mabasang ganyan. Tayo lang yan sa modern eh. Kaya ay part ng development. Dine-develop namin yung Biblia na divine revelation ng Diyos sa atututo ng mga tao. Yun yung development. Rina-translate. Yan yung development, bro. Kalboy, basahin mo yung Isaiah 45:23. Ito, kinukot nila yan, para doon sa Philippians. Isaiah 45. Kinukot nila yan, bro. Kinukot na mga ayos ito. Napatunay doon na si Kristo ay hindi Diyos. Kasi Isaiah 40, iparalel 45:23. Paralel yan sa Philippians 9 hanggang 11. Ang babasahin muna Diyos nila ang nakalagay sa isa. Ang babasahin muna nila dyan, 23 yun, di ba? Ang babasahin muna nila dyan dito sa talatang 21. Kayo magpahayag at maglahad. Oo, magsanggunian sa ilang magkakasama. Sinong nagsabi nito ng unang panahon? Sinong magpapahayag nito ng una? Hindi ba ako ang Panginoon? At walang ibang Diyos liban sa akin. Isang matuwid na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin. Ito yung kinukot nila. Kaya natatawa ko dito. Sabi ko, yung ikot niya nyari kayo dyan. Kasi pag binasa mo yan sa talatang 23, sabi dito, simulan natin sa 22, kayong bumaling sa akin at kayo'y maliligtas lahat ng dulo ng lupa. Sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Sa talatang 23,
aking sinusumpa sa aking sarili. Mula sa aking bibig ay lumabas ang katwiran, ang isang salita ng hindi mababalik na, sa kanya sabi ni Kristo, ang aking mga salita hindi mapaparam, diba? Na sa akin ang luluhod, ay luluhod pala, ang bawat tuhod, bawat dila ay susumpa. Kaniyang sasabihin, Panginoon lamang ang katwiran ng kalakasan ng iyong sasabihin tungkol sa akin. Lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng dila ay susumpa. Lahat ng tuhod. Oo. Paralel. Saan pinararel? Hanggang 11, di ba? Oo. Tignan mo yung Filipos. Ang katupara niya kay Kristo talaga yan. Kristo ang katuparan. Yung walang ibang Diyos liban sa akin. Kasi hindi naman kasi magkaiba ang ama at ang anak. Hindi sila magkaiba, isang Diyos lang sila. Sabi dito sa Filipos 2, talatang 9 hanggang 11. Saan natin? Diba sinabi doon, bawat dila, di ba? Luluhod sa kay Yahweh. Sabi dito. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus, ay lumuhod. Ayun. So si Jesus tinawag na Yahweh. Kung ano yung tinawag sa isa Diyos na kasi Panginoon, ang sabi ng Yahweh, self-existence. Hindi siya creature. Self-existence. Lord. Hindi, kasi yung pangalan talaga, pangalan. Hindi mo yung pangalan ng Diyos, hindi mo yung babanggitin talaga. Kasi yung pangalan, binibigay yan sa isang nilikha. Diba? Kaya nga, yung mga hayop pang nagpapangalan yung self-existence lang ibig sabihin no, nung Yahweh. Tama. By the way, Brother Shushu, pasal-pasal ka lang dito, bro. May tanong ka ba, bro? Or papahinga ka na? Okay. Okay, nagets ko naman. Ito lang yung tanong ko, yung about dyan sa sa Isaiah 45:23. Kasi nung mag-debate si Kadjo, siya kasi James White. Kung totoong si Jesus Christ yan, bakit nahihirapan si James White sagutin yung tanong ni Kadjo about sa talata na yan? Yung sa lahat hindi Catholic si James White at saka hindi ko binanood yan pero marami rin nagsasabi na nanalo si James White. Pero same Trinitarian lang din. Trinitarian din yan si James White. Iba ang Catholic, bro. Iba ang Catholic sa kanila kasi yung source ng Trinity nila, bro. Kasi kung hindi, wala naman silang ibang kinopyahan yan, bro. Hindi yan sa kanila ni-reveal. Ang revelation ng Diyos, bro, ibinigay yan sa iglesia first century, oral and written. Walang protestante noon. Ngayon, humiwalay sila sa amin, dinala nila yung Trinity. Kasi wala silang, yan yung partial na paniniwala. Pero yung ibang doktrina na tinutulan nila kagaya ng infant baptism, kung anong-ano pa, at mga kung ano-ano pa, yun yung dala nila. Pero yung Trinity, ang source nila, bro, Catholic, bro. Sana gumawa na lang. Kasi kami nag-develop niyan, bro. Yung isang Diyos, 3 persona. Trias yan una. Tapos na-develop, naging Trinitas. English Trinity. Ba Trinity din sila? Development namin yan Ibig sabihin, nagkakaroon kami ng deep learning sa Divine Revelation, oral and written, kaya na-define namin yung mga ganyan na dogma. Iyan yung bro. Iba ang Catholic, bro. Kung mo kami ikumpara sa kanila. Kaya marami nagsasabi na nanalo si James White. Ako, ayoko na lang mag-comment kasi ang pinagmamalaki ko talaga ay ang simbahan. Hindi ko ipagmamalaki yung ibang church. Yun talaga yung sabi ko sa sarili ko, no? By the way, may iba pang tanong, bro? At, okay, last na lang, brother. Tanong ka lang, bro, tanong ka lang. Okay. Ito, magiging objective lang naman ako. Okay. 'Di ba, you claim na yung church nyo, yung original na church ni Jesus Christ. Apo. 'Di ba? Okay. So, if you're a true church, so definitely, nasa kaayusan. Di ba nasa kaayusan yung totoong church? Di ba? Yung doktrina, bro.
Nasa kayusan Okay, yan. Pero okay. yung tao may free will yan, bro. Kaya nga may mga magsisitalikod. Pero yung tinatalikuran nila, yung kapwa din nila kamiyembro, yun yung majesty. Kaya nga, maraming magsisitalikod at mapupuot sa isa't isa. Ibig sabihin, tatalikuran nila isa't isa, hindi lahat tatalikod. Di ba? Yun, bro. Okay, okay, pero sa pagsamba, na-notice ko, di ba kapag nagsisimba, kasi dumadaan ako sa simbahan dito sa Valenzuela. Napapansin ko na bakit kapag nagsisimba yung Catholic Church, bakit yung magkakasama yung babae siya lalaki tapos nagsasalita pa yung pare, may umiihi, may kumbaga iba-iba yung mga ginagawa. Ako sasagot, Dati, bro. ay, nagising si Angel. Sige, papasagutin mo. Ayusin ko lang Okay. dito. Tuloy-tuloy tayo. Kung bakit kung bakit magkakasama lalaki at babae. Kasi family yan, bro. No? Nakikita dyan na ang pagbubuo ng pamilya. Kasi yung ginaya ng INC, bro, na separate ang lalaki at babae, ginaya yan sa Katoliko. Dahil first ecumenical council, ang lalaki at babae magkahiwalay. Dahil yun yung namana ng Katoliko sa panahon ng mga Hudyo, kasi ang mga Hudyo magpahanggang ngayon, ganun pa rin sila. Sabi umiihi, wala kong umiihi doon sa simbahan. Hindi mo pwede pigilan yung tao. Umiihi siya doon Sa CR, yung pumupunta ng CR. Kasi sa amin bawal yan yung gano'n na. Kapag nagsasalita pa yung preacher. normal yun. Napupunta ng Kunin yan Bawal kaming mag-CR. Bawal mag-cellphone, etc. Bawal talaga mag-cellphone kasi hindi inuutos ng pare o ng simbahan. Pag nandito kayo sa loob ng simbahan, mag-cellphone kayo habang nagbibisa. Lagi sinasabi before the mass, no? Stop yung cellphone, mute nyo yung cellphone nyo. Ayun yun, bro. Kaya mali yung mo. Ayusan, hindi ganun ang true church, bro. Hindi doon makikita yung true church. Dapat may kaayusan ka lang na gano'n yung separate lang babae. Pero hindi ganun ang true church. Ang true church dapat tinatag ni Cristo. Kaso ang iglesia ni Cristo, bro, tinatag ni Felix Manalo. Hindi si Cristo nagtatag niya. Pangalawa, bro, Ang Catholic, masasabi na ako, bro. bro, Sige, tuloy mo, Bangkel. Ang Catholic ang tinatag ni Cristo, bro. Yung sinasabi mo na nagkakagulo sa first century, Thank you. may mga nagkakagulo din, bro, sa pagsamba sa pagsamba. Yung ibang mga Kristiyano doon, nagpupunta sila doon sa pagsamba, sa pagpuputol-putol ng tinapay kasi yung highest form of worship yung sa unang Korinto talatang 10, makikita mo doon yung liturgical, yung pakikisalo sa katawan at tugon ni Kristo, yun yung pagsamba. Ngayon, yung mga ibang Kristiyano doon, imbis na pupunta doon para sumamba, yung tinapay, ginagawa nilang panakip gutom. Ibig sabihin, kaya sila pumupunta doon, hindi para sumamba, kung hindi, para kainin yung tinapay kasi sila yung nagugutom. Nagagalit si St. Paul doon. Diba? Sabi ni St. Paul, hindi ba kayo kumakain sa inyo? Sabi ni St. Paul, no? Ang pagkain ng katawan ni Kristo, yan ay paikisalo sa kopa ng Panginoon. Paikiisa natin. Hindi yan para pantawid gutom. Kaya pinapagalitan nila yung mga sinaunang mga Kristiyano doon. Hindi nangangahulugan na hindi perfecto yung mga miyembro. Nangangahulugan na nagkamali si Kristo ng pagtatag sa simbahan. Kaya nga kailangan mga obispo Sabi doon sa Gawa 20, talatang 28, ingatan ninyo at talagaan ninyo ang kawan na kayo ginawang mga obispo ng Banal na Espiritu Santo upang pakainin ang kanyang kawan at ingatan. Kaya nga may mga obispo, pag sinabing obispo, sila yung magsusupervise sa mga taong nagkakamali. Sa simbahan, nagsimba ko na nakaraang linggo, speaking in Pentecost, wala naman nagsi-cellphone doon, bro. Lahat doon sila nanonood nanonood, nakikinig kasi may TV na rin doon, no? Yung iba nanonood doon sa monitor. Hindi sila nagsi-cellphone, bro. Nakapokus kami. Pag nagbasa yung pari, walang sasapaw doon. At sasabihin namin, sabay-sabay namin sasabihin ang salita ng Diyos, ang salamat sa Diyos. Hindi sila nagsi-cellphone sa misa. Papagalitan sila, bro. Alam mo ba nagsisermon yung pare? Kahit yung magsusuot ka na maiksi, nagsisermon din yung pare sa oras ng misa. Sinasabi ng pare, pag magsisimba kayo, huwag naman yung ganyan.
Kasi nagiging sanhi yan ng pagkakasala ng mga taong may mga mahihina ang temptation. Sinabi ng pare yan eh. Ang dami, panood ka ng sermon ng pare sa online, ang dami din. Yun yung bro, brother. Sige, Uncle Nash. Okay. Sige. Okay, thank you sa inyo. Welcome, bro. Okay, salamat. Okay, sige, promise. Maganda yung ganito, di ba, kahit sabihin magkaawa yung religion natin, nag-uusap tayo ng maayos, di ba? Kaya, thank you very much. Bro. Okay, sige. Salamat din, bro, ha? Okay, sige. Maraming salamat. Hindi naman ng religion namin ng message sa amin. Ano, Uncle Nash? Nagising ka? Kaya mo ba, bro? Or sleep ka na? Uncle? Okay, baba na ako mga kaibigan. Sige, kaibigan. Okay, magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa'yo, bro. Okay. Yung sinabi niya, ayaw kita sa kaibigan. Yung kasi, Uncle. Napanigipan mo pa yata, Uncle, eh. By the way, Uncle. Ano, balita? Wala, ayos na, nakatulog. Tuloy ba tayo? Wala, ayos. May bisita ka pa eh. Si IC. Ayun, si IC. Kamusta, IC? Kaibigan mo si Uncle Nash? Sir? Kayo magkaibigan. Uncle, nawawala ka. Nawawala ba ako? Okay na. Ayan. Hindi, parang ano ka na. Ayan, kamusta na, IC? Hello, okay lang. Nga pala, IC, more in religious discussion kami. So, baka may mga gusto kong itanong patungkol sa mga religion. Ayan. So, pero before ka magtanong-tanong, may boyfriend ka na ba? Yun naman pala. Wala. Nako. Uncle, pasok sa banga, Uncle. Ayan. So, wala pa palang boyfriend si IC. Ayan. Pero IC, anong religion mo? Sorry if you don't mind me asking. Ay, Uncle. Pasok sa mga pares kami Catholic. Ayan. Nice. Baka may mga tanong ka na hindi mo, kumbaga may mga nasa isip ka. Oo nga. Kasi alam mo IC, no? Yung mga bulaang mga... Actually, last time, nanood ako ng live mo dito. Talaga? And now, nag-visit ako ulit kasi nakafollow si Boy Letra. So, ito si Boy. sinare ko lang yung live. Ikaw talaga may letra. Ang bilis din ang daliri. Follow ba ako? Ang bilis din ang daliri mo, Uncle. Hindi hindi ako nakapollow. Follow ka rin, Sige, by the way, sige, ako talaga nag-follow. IC, okay lang ba? Nag-follow ako sa'yo. Okay. Bilang pagmamahal, ipa-follow back mo din ba ako? Ayun. Na-follow? Yes, Uncle. Pwede rin ba kami mag-follow? Uncle, may gagawin ka ba? Busy ka yata, Uncle eh. Baka nakakisoro. Medyo busy pala ako. Sorry. Ay, no. By the way, IC kasi ganito yan. No? Concerned kami kasi sa bansa, sa mga kababayan nating Pilipino. Di ba Catholic ka naman, no? Kasi nga nagkalat na kasi yung mga dito eh. Yung mga false prophets. Mga false prophet eh. Sila Kibuloy, Lipana, yan eh, di ba? Pero sa jeep, kanina nga may nakausap ako sa jeep. Nananahimik ako, bigla na lang ako sasabihin na, hindi mo kailangan na relihiyon, kuya, ganito. Dal na sa jeep na yan. So, yun kasi yun. No? Kung hindi naman ganun, kung puro Catholic naman talaga tayo lahat dito sa buong Pilipinas, hindi na natin gagawin to, no? Baga, wala naman problema eh. Pero, I see may mga questions ka ba or mga hindi naiintindihan sa doctrine natin. For example, hindi ko masyado naiintindihan yung ganitong doctrine. Magandang gabi sa inyo, mga uncle. Magandang gabi, bro. Ayun. Good evening. Wala. I'm here lang naman para makinig sa inyo. Ayun. Ayun.
Pero, Kasi yan, ilan taong ka na? If you don't mind me asking, ilan taong ka na? I see. 18 po, 18. Daisy. Pala, Uncle. Para 18 naman po sila. po. sa panga, si Bench pala to. Sumagot para. Si Bro Benz Parang ano eh, no? Parang sinaniban eh. Ang bira, Bench. Ako talaga ba yung boses ni IC? Ba talaga? Boses Manika. Parang sinaniban eh. Mabera. Naman no. Naka, Pero ano, I see. Ito, seryoso. Ilan taong ka na? yan. 18. So, sometimes yung at your age, no, and then sabi mo you're 18, no. So, at your age, bihira kasi sa mga nasa age mo is yung nakafocus or nagbibigay ng time into our faith, no. Most of the time, ang ginagawa ng mga same age mo is ay dapat more in worldly things lang. For example, music, no, kung ano yung trending, di ba? Hindi, technology is yan eh, pala na ito, necessity yan eh. Yung mga yung mga trendings lang. For example, yung mga bagong singers ngayon, di ba? Mga concerts, music, yung mga flip top, mostly doon sila naka-inclined, no? And good for you because at your age you're trying to link yourself sa mga ganitong usapan. Diba? So keep it up. So yun lang yung may papayo ko, keep it up. Ituloy mo lang yan na mag-join sa mga ganitong discussion. But sa amin ka lang aakyat when it comes sa mga ganitong discussion. Kasi kapag umakyat ka sa ibang platform and you are different religion, may tendency kasi na kunin nila yung pictures mo, babuyin nila yung pictures mo, no? So, especially sa mga INC, so be careful lang. So, at least dito, maprotektahan ka namin. Okay. Ang nangyayari kasi dito sa mga kabataan, meron kasing umiiral na bandwagon. Alam niyo yung bandwagon? Fallacy of bandwagon. Ang mga kabataan kasi, kung alin ang uso, kung alin ang in, ganun yung mga kabataan. Kailangan naka-in ako. Minsan, tatakpan mo na nga lang yung isang mata mo para maging in ka. Kunyari, ang in ngayon, itong flip top. No? Hindi ko sinasabi na, kasi immoral talaga. Flip top, personalan yan. Murahan, bantaan, bastusan talaga ng pagkatao niyan. No? Yun talaga yung pinaka-discussion nila, bastusan talaga yan. No, pagalingan mang bastos diyan eh. So, do you think na nakakabuti yun? Nakaka-entertain ba? Nung hindi ko pa pinapasok yung ganitong discussion, medyo na-entertain naman ako kasi sa mga comedy, sa mga nagpapatawa. Pero minsan, meron talaga diyan na nagbabastusan, dinadamay nila nanay, magulang. So, ang gagawin mo para ma-entertain ka doon, takpan mo yung isang tenga mo tsaka isang mata mo. Kumbaga, pumunted na yung bad side. Good side ang titidnan mo dyan. Hindi kagaya dito sa discussion natin. Walang bad side dito. Puro good side at nandito. But sometimes, ang nangyayari lang kasi dito, may mga pumapasok na hindi kasi talaga nag-aaral. So especially yung mga sekta na hindi nag-aaral, na magpapasok sila dito and then they're trying to prove themselves na may alam sila by means of yung aasarin ka. No? Si ganito. Galing nga sa flip top yung mga yan, Angel. Uncle, kung magla-live daw po ba ng tanghali bukas kayo? Kasi hindi ko pa alam. Pagiging madre, magmamadre yata si IC. Madre ka ba, IC? Live ba tomorrow afternoon? May ask ako about pagiging madre kasi now limit ng screen time ko. So,
Ewan ko, siguro meron siyang Ito, may ano siya dito, Angelo. May comment siya dito. So may meron siguro siyang magmamadre ka ba, curfew pagdating sa cellphone. IC? Balak mo magmadre, IC. Balak mo magmadre? Malulungkot si Uncle Nash. Nako, Teka. Wag muna. Ano to yan? Teka, hindi, mag-unmute ka, IC, para marinig namin. Ano, yun, maganda yan. Hindi kung magmamadre si IC, why not? Diba? Diba? Oo, maganda yan, maganda yan. That's the time na magpapari na talaga kapag ganun nangyari. Yun, no? Ayun talaga. Diba? Talaga. Chos. 11 years ka, uncle, mag-aral ba? 11 God. 11 to 15 years. Mahaba, ano? Si Gadam, Gadam, baka nasa bulsa mo, tignan mo lang. O kaya, tignan mo sa kwarto mo ba, naiwan mo. Baka gusto mo umakyat, Gadam. Hindi nagpapatawa yan. Kanina ba nagpapatawa sa comment section yan? Tumatay ba ang Diyos, Kung naintindihan niya yung, yung doktrina ng mga, ng Hindi, actually, ang Niya huwag itatanong mo mo. nang entertainin yan. O, mong basahin, bro. Yan. Sa amin, hindi ko na entertainin yung mga ganyang question. Kaya nga, ang gawin mo, Nagkatawang tao eh. Adam, kung hinahanap mo yung Diyos, tignan mo ba nasa bulsa mo, bro. Kapkapin mo, bro. Ganito kasi yan, no? Meron kasing purpose ng pagsagot. Kaya lang, bro. Yung sagot ko, Pwede natin sagutin yan. Yung sagot ko, yes. Teka lang, bro. Pwede natin sagutin sagot ko, yan yes. kung alam natin naghahanap siya ng katotohanan. Pero kung magbablasphemy lang siya, wag na, madadamay pa tayo. Kaya nga sabi ko, huwag niya nasagot. Hindi naman yung blasphemy. Yung sagot ko, yes yan. Kaya Kasi ako muna Yan mo na lang, bro. Wag, kasi hindi nyo, Hindi nga. kasi kahit Hindi na nga sagutin, kailangan, Hindi hindi na yun nga ang kailangan purpose. entertainin yan. Hindi na, huwag kahit yun- sagutin kasi natin yan, hindi naman yan, parang pasok sa kaliwa, labas sa kanan. wala yan. Hindi. Tingin nyo, ito, sa tanongin ko kayo. Tingin nyo, Si Uncle, si knowledgeable Elaine, lang. Life is Elaine, like a akit- trillion of akit ka miles dito, pathway, Elaine. full of trials and circumstances. Don't English me, I'm not school. So, andito si Elaine. Elaine, aakyat ka dito, be. So, ayan. I see, mag-open mic ka, be. Para may kakwentuhan tayo dito. So, yun. So, ano yung patungkol sa madre? Bakit may plan ka ba mag-madre? Hi, sabi dito ni akyat ka dito, baby. Yan, si baby Elaine. Mamaya, bunso. So, pakitin natin dito si Elaine. So, ano yung meron? Ba't kailangan magmamadre ba kayo? Ano ba yung purpose nyo? Dapat inaalam yan eh. Kasi ako yun yung tinanong sa akin ng pare. Ano ba yung purpose mo? Yes. Yun talaga yan. No? Kunyari, bakit ka magpapare? Kasi, Ito sabihin, pwede Desire mo tinatanong niya kung bakit nagsa-celebrate. Baka ganun yung mga tanungan niya. Hindi ganun sa amin, bro. Dito, tinatanong ako kung ano yung purpose mo. Ano talaga yung gusto mo mangyari sa buhay. yung iba kasi, may tinatakasan lang sila sa nakaraan. Kaya Correct. nagmamahal sila, which is parang hindi siya maganda. Sa akin, opinion ko lang naman. Pero kung yun, pwede naman. Pero kung kasi mahirap na, mamaya nakamove on ka na sa problema mo. Gusto lang magpatawa. Ito yung gustong subukan yung sarili nila kung kaya na nila. Ayan. Hello, Nel. Ito. Revenge. I-check natin. Brother Nel, anong religion mo, Nel? Mga Roman. Kwentong barbero daw eh. Hindi, tingnan natin. Wait lang, Angela. So, Nel, anong religion mo, Nel? Kaya sabi ko sa inyo, nag-comment sa baba, inakyat mo dito, tinitignan nila kung, wait lang tinitignan nila kung kaya nila kung kaya nila humarap o hindi. So, final question. Nel, anong religion mo, Nel? Nagkwento lang kayo. Wala.
Sige, Nel. Pasyal-pasyal ka na lang habang nagkikwento kami rito. Scroll up. So, Scroll ito up si, Aseson. O si ano yan? Ason. Ason ba? Aseson. Paano ba i-pronounce yung pangalan mo? Ason po, Ason. Ason. Anong religion Catholic mo, bro? yata to si Ace. Catholic. 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 Ito si Oh, sino wow, ba itong isa? Ngayon ko lang narinig yan. Nag-Catholic ka na pala. It's no, Brother MK. Anong religion mo? MK Susi. MK Stang. Catholic po. Catholic ka rin? Okay. Ascension, dati ka ng Catholic, bro? Or bagong convert ka? Hindi po. Pinanganak ka ba sa Catholic, bro? Ngayon lang po. Kailan? Kailan lang? Ito si Elaine yata gusto yata mag-up. Elaine, up ka. Ibaba ko muna yung iba. Sino bang pwede? Baba muna tayo na isa, no? Baba mo na ako. Sige. Si, muna si Elaine i-agad natin. Sali tayo, no? Brother East, no? So, ito. So, Elaine, nakit ka dito. Yan, nagpababa na po kami ng kaibigan namin para po makaakyat kayo. Ganito po Si kami. 4251. Sasali daw, sasali. Ito si 42. 42, anong religion mo ba? Mukhang Baptist to. Mukhang ano. Bakit pag nagtatanong na ako ng anong religion niyo, parang Hindi ako baptist. ano yung religion End mo? times ka? Wait lang, bro. Kaya mo naman Wait na, lang, bro, bro. Vince. Kaya mo siya Bro, ano? Brother, F2, final question. Anong religion mo, bro? Sino? Ako ba? Yes, bro. Hindi, Ikaw, yung bro. kapitbahay nyo. Pasyal-pasyal ka muna, bro. Bira naman. Ikaw yung Para kasing ano yun eh. Di ba ganun yung mga elementary, di ba? Ayun yung hirap, yung gusto laging yung purpose mo is makapagpatawa lang sana. Hindi po to, wala po tayo sa comedy show. Bigyan mo second chance nila. Etong Nel, anong religion mo? Kapag hindi ka pa nagsalita, sipahin kita uli, ha? Wala. Nakita, bro. Ako naman nag-akyat. Pinababa na nga namin yung kaibigan namin si Iso, no? Bagong convert sa Catholic. Para naman makaakyat kayo dito. Tapos, gano'n naman pala. Puro magpapatawa lang, eh. Ay, bagong convert si Ice. Si Is. Bagong Bro, si Ace, bro. Si Ace. Ilang araw ka? Magkaiba ang Ice, bro. Sa Ace. Si Is. Ilang araw ka nang... Kailan yun? Ako ngayon, Uncle. Ano ko yan? Best friend ko yan. Kaya lang, matagal na kami nag-uusap about sa religion. Tapos ngayon ko lang nalaman na tinanggap niya na pala ng buo yung Catholic. Kasi nung mga nakaraan, talagang pinapangaralan ko yan about sa Catholic. Believe talaga sa Vince, bro. Okay. Kasi masipag ka din mag one-on-one sa mga Nakapila ka na kila Uncle Nas at kay Uncle Boy, ha? matyaga si Vince. I-beatify ka na rin. So, may ano nga ako, Uncle, mga Uncle, may GC kami kung saan yung mga kinakausap ko nandun sa may GC na para Galing. tatanong